batas ng kalikasan ng kasalanan. Ang tao'y sa batas ng kalikasan ay mamatay. Mamatay ng mamatay, tuloy sa impyerno kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos at ito'y namunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. You're over and above, below sin and death. It is no law. Walang batas na kalikasan sa'yo. Walang batas ng kamatayan. Ang magkalaban mo'y magiging magtatago ng dahil sa takot sa'yo. Mga kalaban mo, magtatago ng dahil sa takot sa'yo. Mga rebelde may imilait, mga habusayap, mga demon possessed na mga rebelde, walang hiwa, walang awa, pamatay ng kapwa, walang kasama, mga bata, pinumorder. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, pakita ka lang, nagtakbo ng mga demonyo. Hallelujah! Praise the Lord! Bakit natatakot sa iyo yung mga hangkapin ng kidnapper, may killer, mga terorista, mga MLF, mga busayap? Bakit? Pag namatay sila, tuloy sa impyerno. Litsunin sila ng Satanas. Ikaw, pag namatay ka, tuloy ka sa langit. Dahil sinabi, in victory, there is death, for me to live is Christ, and to die is gain. Pag kinabang kamatayan sa tunay na Kristiyano, ngunit ba ikay palakasan pananampalataya, sabihin mo lang, kayo ng mga terorista, mga kidnapper, sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. O, mga pulis, hulihin dito, mga demon possessed, mga terorista, mga mutiler, hulihin ninyo. Ipasok sa krami. Ipasok sa bilanggo at mga tao ito. Walang pag-ulawa. Pinagbubumba ng mga bata, mga tao, inosente. Doon, kadugo nila o hindi. Tinuloy mahal, my dearest brothers, Muslims in Mindanao, ibig takutin ng mga rebuilding makasarli. Hindi dadaan sa eleksyon, katulad ng China. Nakaupo ang leader ng communism, ayaw ng eleksyon. Sa ibang mga bansa, naghari-hari, walang eleksyon. Nagpahari-hari. Kayo sa Mindanao, ang tatapang niyo mga Muslim, kayo sa Davao, Lanao, Cotabato, Agusan, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga, Surigao, matatapang kayo magkikiting. Ipagaw niyo ang Mindanao. Ano? Pag ipagaw natin ang Mindanao, para tayo mga bakla, laban, lusob, lalaban sa pangalan ni Jesus. Yan naman mahal. Ating pagbubulay-bulay. Let us comprehend. Study thoroughly. Examine this matter of great importance. Kung i-recognize ang autonomous government, pati Palawan isasama, buong Mindanao, ang mga rebelde na walang habag, walang awa, anong gobyerno ang ilalagay nila? Di wala ng eleksyon. Kawawa mga gobernador sa buong Mindanao, mga congressmen, mga mayors, wala ng eleksyon. I-appoint talaga yung mga leader nila, i-appoint. Hindi ka makago against? Kung ngayon, ang ating armed forces, ating mga polis, handa patatapang ng mga sundalo natin, mga polis, ipagtanggol ang demokrasya, ang bansang Pilipinas, huwag mahati, lalaban pa nga sa China ang ating bansa, matatapang mga sundalo natin, kanganga. Itadaan sa batas, illegalize ang pagnanasa nila, ang autonomous region, hawakan nila ang Palawan at Mindanao, mayroon na silang legal personality. Ang mga rebelde, hindi na rebelde, pagka mga rebelde, legalize na, i-derize nila mga tao sa Mindanao, pati mga Kristiyano, dahil recognized na, legal na, makakuha sila hundreds of billions na mga kamukha nila mga terorista, ibang mga bansa sa mga bansa. Yung mga demonyo, demoposis ng mga terorista, ibang bansa, mga bansa, mga terorist. Di lang daang milyon ang mapunta nito. Sa halip, nakaunti ang problema, lalong lalaki. 1 million times sa problema kapag na-recognize na yan, autonomous government, take it over, pag-aralan ninyo. Huwag kayo magkamali. I-recognize ninyo
ang moves ng mga rebelde. Wala pang tutulong na ibang mga bansa dahil rebelde pa ang pagtingin sa kanila. Kapag inyong na-recognize yan, na-legalize yan, hindi dadaan sa plebisito dahil takot patalo sa plebisito, lalo na papayag sa eleksyon. Wala nang eleksyon kahit anong pangako, balo ni lahat, walang urdo ba anor. Sa mga taong ganyan, walang kamaradiri, walang urdo ba anor. Kahit kakatain para sa sarili, hawakan lahat ng politiko sa buong Mindanao. Mga Muslim governors, mayors, congressmen, mayors, hawakan sa liig na mga rebuilding, mga terorista, na ilan diyan mga ambisyoso ng mga tao. Ngunit, manampalatay katanggapin si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. I will wipe out, we can wipe out all the rebellion in Mindanao, the rebels. We can wipe them out, mapalayasan natin ang mga rebelde. Terorismo. Ako'y naghintay lamang kayo lumapit sa mabait na Diyos. Hindi kayo lumalapit sa reliyon. Kayo lumalapit sa Diyos sa makapangyarihan. Kaya kayo magtanggal sa kasamaan. Hindi sa salita, for the kingdom of God is not in word but in power. Ang karin Diyos, hindi salita kundi sa kapangyarihan. May mabuti kang makukuha. May katukulan sa panalangin. Kalutas sa mga problema. Kagaling karamdaman at bunga ng kasalanan. Ang karamdaman ninyo, diyan sa Mindanao, kagaling sa pangalan ni Isa. Ang aking mabait na Diyos ay may kabutihan ibibigay. Wala ka pa sa langit, parang nasa little heaven ka na. Nasa balit na langit ka na. Malalaman mo ang Diyos pala yung napakabait, makapangyarihan, tumutugon sa panalangin, hindi bigi, hindi bato, hindi simento, may puso, ang mga bato simento na limutan, walang puso. Ang Diyos ay may puso, mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! I-announce ninyo na mahal, ang mga tao ay tanggapin ng Espiritu ng Diyos. Pag-decree ko, minmahal, lahat, iminilit, imahilit, abusayap, magtakbuhan sila hanggang dagat. Wala sila matutulugan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hindi ko papayag. I'm against giving an autonomy, provincial government, that the rebels will control Balaban and entire Mindanao. I disagree. 100%. 1 billion times I disagree. In the name of Jesus. Lahat ng mga Kristiyano sa Mindanao tatanggap sa Espiritu ng Diyos through the Gospel during our crusade. Kami na mahal, itatanong ko sa inyo, kayo may mga relihiyon, Baptist, Methodist, Episcopalian, lahat, kay Manalo, Roman Catholicism, kaya ba na ipagtanggol ang Mindanao at Palawan sa mga rebelde, sa mga terorista? Anong ginagawa ninyo? Maagaw na! Anong ginagawa ninyo? Hindi bali maagaw ng mga kampo ni Satanas? Maagaw ating minumahal magkababayan? Maalipin, ma-enslave ng mga terorista? Kaysa mapunta sa katotohanan? Ayaw ninyo mapunta sa katotohanan kay Jesus Crusade, ayaw ninyo? Hindi na bali? Anong klaseng pag-ibig yan? Wala kayong pag-ibig! Wala kayong kapangyarihan sa pangalan ni Isa! Inyo bang ipipilit na kayo nasa katotohanan? Kung kayo nasa katotohanan, ang katotohanan nasa Diyos. Sinong katotohanan? Si Kristo. Si Kristo ay magkapangyarihan! Ang power! For the Lord has given us the spirit of power, the spirit of love, and the sound mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7. When you are a Christian,
You believe the gospel. You have the Spirit of God. You can triumph over Satan and Satanism, over Satanism, over terrorism. No one can scare you. No one can cow you. No one will triumph over you because you have the power in you from God to tread the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall hurt you because you are a child of God. You are the temple of God. Hallelujah. Praise the Lord. You need the Spirit of God. You need power. When you listen to the gospel, lahat ng mga tao sa Mindanao magtanggap ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Linalabanan nila ang nangaral ng Ebanghelyo upang lukuhin ng mga tao, hawakan sa liig ng mga terorista, hawakan sa liig ng binilit, ibaliit, ng abusyap, hawakan sa liig ng mga tao upang maghari sila. Ang mga tao ay Bible study lang, pukutan ng ulo, walang kadimonyohan yan, walang kwenta yan. Hallelujah, praise the Lord. Linuloko kayo ng mga proses ng demonyo ng mga tao. Mga rebelde, mga terorista. Dito, hindi panluloko. Maniwala kayo krusada, matanggap niyo kapangyarihan. Puribat ebidensya, ang karamdaman ninyo na bunga ng kasalanan kagaling kay puribat ebidensya na kay akit sa langit, magbabana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Can we read it? From the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Minamahal, sabi ni Haring Sennacherib, kayo ba'y magmalaki sa inyong Diyos? Kaya kayo pagtanggal, tanggol? Ang daming mga bansa aming winasak ng aking tatay. Tumatawag sa mga Diyos-Diyosan nila. Hindi kaya ng Diyos-Diyosan nila, ng Diyos nila. Hindi sila nagpagtanggol, nawasak ang mga syudad, lahat ng mga Diyos nila nawasak. Iminamahal lahat ng mga bansa doon na tumatawag sa Diyos sa pamagitan ng mga revolto trilyon, winasak lahat ng mga hari kasama ni Haring Sennacherib. Kaya liit-liit ang Juda, iniinsulto pa si Haring Hezekiah. Hindi ka kaya ipagtanggol ng mga Diyos mo, ng Diyos-Diyosan ng Diyos mo. Walang Diyos na makaligtas sa aking kamay, sabi ni Haring Sennacherib. Ay kanagtutok ko yung mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos mo, pag ikaw ay tunay na Kristiyanong tunay, ang Diyos mo ay nasa puso mo, siya nasa langit. Hindi revolto, hindi nakikita ang Diyos, for God is Spirit. Minamahal, umiyak si Haring Hezekiah. Malapag noon, patawarin mo kami. Dahil sinabi ng Diyos, kaya linusob sila ng hari ng Syria dahil hindi sila sumunod sa utos ng mga Panginoon. Sila lumot sa mga revolto. Nagalit ang babait ng Diyos, kaya linusob sila. Kaya kung lusubin tayo ng China, ng Russia, at mga rebelde, mga terrorist, dahil hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Dinaya tayo ng mga reliyon galing sa mga ibang bansa. Ang layunin upang tayo maagaw nila. Kahibangan. Ang pagkamurun. Walang kabutihan na kukuha. For 2,000 years. For 450 years. Mula nung sinakop tayo ng mga religious mga tao galing sa Espanya at Roma. Dala-dala mga revolto, mga espada. Kapag hindi nakakuha ka sa Diyos-Diyosan, sa revolto nila, sa espada ka kukunin. Kaya pinagpapalay nila si Rizal, si Burgos, Gomez at Zamora, sila Del Pilar, sila Andres Bonifacio, sila Ginaldo, lahat ng mga katipunin, mga Pilipino, ayaw magpasakop sa Roman Catholicism ng mga Kastila. 450 years ago, 100 years ago, pinagpapatay ang ating mga lolo't mga lola. Bakit tayo naniwala sa mga kademonyan na turo nila, patungong impyerno, ang paglulod sinipot ay paglulod kay Satanas, nasa Biblia yan, ang paglulod sinipot ay paglulod kay Satanas, yan patubong! Malaman mo, sabihin mo, ito katotohanan, nasa katotohanan yan. Ipagtanggol niya ang Mindanao, kayo.
Kayo na umasa sa mga riboto, ipagtanggol niyo Mindanao, ipagtanggol niyo. Oh, ayan, namulusog na. Ipagtanggol niyo ang Pilipinas sa mga salit China. Ayan, nalulusog na. O sino? Sino magsasabi, ipagtanggol niyo? Ako magsabi, ipagtanggol ko, pag kayo naniwala sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi ko, minmahal, bago yan, basahin, read it. Ikalawa mga taga-kronika, Kapitulo 32, versikulo 13, 14, 15, at 21. Hindi ba ganyo nalalaman kung ano ang ginawa ko at ng aking mga magulang sa lahat ng mga bayan ng mga lupain? Ang mga Diyos ba ng mga bansa ng mga lupain ay nakapagligtas sa anumang paraan sa kanilang lupain sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga bansang yaon na lubos na giniba ng aking mga magulang nakapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay upang kayo mailigtas ng inyong Diyos sa aking kamay? Kaya huwag nga kayong padaya kay Ezekias, ni kayatin kayo ng ganitong paraan, ni paniwalaan man ninyo siya, sapagkat walang Diyos sa alinmang bansa o kaharian na makapagliligtas ng kanyang bayan sa aking kamay at sa kamay ng aking mga magulang. Kasino pa nga kaya ang inyong Diyos na makapagliligtas sa aking kamay? Versikulo 21. At ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat na kapangyariang lalaking may tapang at ng mga pangulo at mga pangulong kawal sa kampamento ng hari ng Assyria. Sa gayon bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Let's magsabi, praise the Lord! Tingnan mo, minmahal, ang mayabang na hari ng Syria, si Sennacherib. Ang pamatay sa kanya, kanyang anak. Ang pamatay ng mga sundalo niya, isang anghel lamang. Isang anghel lamang. Isang anghel. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Halos maubos ang mga sundalo ni Haring Sennacherib. Sabi ko, lalo sa mga China, North Korea, Russia, maraming na naginip. Warning! Naagaw daw ang ating bansa. Naghari ang mga komunista dito. Bakit? Sabihin ninyo, bakit hindi mo sinuway? Bakit tinapasok mo sila rito? Sinabi ko naman, ulitin ko. Ang layunin ng mga salot na ito ay upang ang lahat ng tao'y hanapin si Kristo ang katotohanan, ang mahal na Panginoon. Dahil Diyos ay totoo, kaya kayo magtanggol sa magkalaban. Walang mga demonyo magtagumpay laban sa iyo pag kayo nasa katotohanan. Ulit-ulitin ko, pag kayo nasa katotohanan, walang mga demonyo magtagumpay laban sa iyo sa pangalan ni Jesus. Pag ang ama mo ay ang Diyos, ang mahal na Panginoon Jesus na bayubay sa Kalbaryo, sinabi ng Biblia, kung ang anak ng mabait na Diyos ibinigay para sa atin sa krus ng Kalbaryo na bayubay, namatay alang-alang sa ating kaligtasan, anong bagay na hindi niya ibibigay sa atin? Ipagtanggol ka sa pagkalaban mo, hindi ibibigay sa iyo? Hindi ibibigay dahil wala ka sa katotohanan. Kayo bang nangaral ay wala? Sinisikin ninyo, inyong pinaasa mga tao, kaya ligtas sa impyerno, ligtas kami ng Diablo. Minamahal na mga leader, mga reliyon, mga sikta, ang ibig sabihin, kaya niyo ligtas kamay ni Satanas sa impyerno? Hindi niyo kaya ligtas sa drug addiction, sa mga huldabil, kidnapper, mga rapist, magkaramdaman na bunga ng kasalanan. Bakit ginangaral ng Ebanghelyo lahat mga sikta sa buong daigdig? Ang ilang Diyos ay hospital. Sabi niya ang Diyos ay panggagamot. Punta sa hospital. Yung pala yung Diyos ninyo. Sabi ko may Diyos kayo. Ba't kayo punta sa hospital? Di pala kayong Diyos? Di na kami yan. Pwede mo lang naman ngayon kaya hindi kayo itambok sa impyerno.
Sa karamdaman lang, hindi makuha matugon ang mahal na Panginoon. Kaya tugunin ang mabait ng Diyos sa langit sa iyong karamdaman. Bakit? Dahil wala po kayo sa katotohanan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Aba, ito ba'y sinasabi ko mga masama? Ito'y mabuti upang natin matutuhan ang katotohanan, magkasumpo ng katotohanan. Amen? Natatanggap. Walang makapasok na isang komunista sa bansang Pilipinas. Galing sa Red China. Galing sa North Vietnam. Galing sa Russia. Walang makapasok. Kung hindi ako naging Kristiyano, mahal, kung walang kapangyarihan sa Diyos, ako'y tatakas papunta na sa Amerika, o ako'y maghanda ng millions sa sandata. Kung hindi ko naging Kristiyano, mahal, nako, tutay, mamatay din ang tao eh. Mamatay din pala eh. Eh, walang Diyos. Kung hindi ko naging Kristiyano, hindi walang Diyos. Nalaban ako ng puspusan, ngipin sa ngipin, gira. Ngunit may Diyos pala. Ako'y naglilig ko totoo. May langit. Hallelujah! Ako'y umaasa sa Diyos. Walang mga demonyo. Magtagumpay laban sa Kristiyano. May Diyos nasa katotohanan. Walang mga demonyo magtagumpay laban dito. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mark 16, verse 16, 17, and 18. Ang Kristiyanong niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, nagpabotismo sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman ni gagaling, kapangyarihan lalakip sa kanya, magpalaya siya ng mga demonyo. Demonyo, walang balak, walang buto, walang laman, mapalayas mo, tao pa. Katakutan mo ang mga komunista galing sa China, sa Russia, sa North Vietnam, imailit, ibinilit, apasayat, makilan mong madirin. Hindi sila magtagumpay laban dito pag mayroon kang Espiritu. Magpapalayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, ang mga Kristiyanong niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, yung Kristiyanong akit sa langit, may tanda, magpalayas ng demonyo, lasunin, kakitin ng asin, tatablan. O sinong kalaban magtagumpay? Mga demonyo lalayas. Ipatong kami sa biskit gagaling. Isa sa mga tanda na kay Kristiyanong tunay, ipatong mo kami sa biskit gagaling masakit. Alright. Minamahal, kamera, kindly, ikuan sa crowd. Ang lahat nagpatong ng kamay sa biskit gumagaling bilang tanda, pero iba na kay Kristiyanong anak ng Diyos na sa kamay. Yan mga Kristiyano may tanda, may prueba, may kapangyarihan. May prueba, may ebidensya, may kapangyarihan na Kristiyanong anak ng Diyos sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Thank you. Ibig sabihin mo, mahal, kitang-kitang ebidensya. Sabihin mo kayo pupunta sa langit, walang ebidensya, dinadaya mo sarili mo. Sino may sabi? Ang mga kampo ni Satanas, galing sa Europa, nagtuturo na aming reliyon dali ka sa langit. Sila Padre Damaso, Magellan, Legazpi, mga pari galing sa Espanya, nagdala ng reliyon, pinagkagasa ang mga babae dito, mga Pilipina, pinagkagasa, pinagpapatay mga Pilipino, pinagpapatay, nagdala ng Roman Catholic religion, pinasabi, totoo. Yun ang pagtanggal ng ating isip, para tayong mga buron. Naku, minamahal. Talagang kawawa. Now is the salvation. Now is the accepted time. Noong panahon na tayo sinakop ng mga banyaga, inagaw bansang Pilipinas, hindi yun ang kaligtasan. May kayo sibilang binitiyagan, hindi yun ang kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan. Matanggap ang Espiritu ng Diyos upang kaya lumaban sa kasalanan. You do not succumb to the whims and caprices of the devil. You become an overcomer. You'll be converted to Christianity, not through baloney, not through stories for fairy tales, but not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the spiritual power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, in the doctrine of men, but in the power of God. Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, you need the Spirit of the living God. When you tell out, there is Jesus, I need you. I believe in the glorious gospel. Come into my heart.
Mahal na Panginoon, iniibig kita, ako'y naniwala sa iyo. Pumasok po sa aking puso na maraming kasalanan. Mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo pa ako sa aking kasalanan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon. Taas ang kamay minamahal sa mga television po ninyo sa mga bahay ninyo. Ipatong kamay ninyo sa TV screen. Mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sarili ng kapalitas. Mahal na Panginoon, patawarin mo pa ako sa aking mga kasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, iligtas mo pa ako sa po naging mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Father, dearest and dear mamahal, dearest Jesus, I beseech all of them. I beseech I pray forgive their sins. Make them real Christians by heart and deed and thought, and they are receiving you in their life. Lord God, I pray in the name of Jesus. Forgive them, Lord, I pray in Jesus' name. Hallelujah. Make them real Christians. Father, this I pray in Jesus' name. Forgive their sins, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Lay your hands on your TV screens. Ipatong kamay ninyo sa inyong mga television. Kung ano karamdaman mo, minmahal, kapag itin mo, kung di mo na cancer, na kinati diabetes, goiter, heart disease, pagkabulag, pagkapilay, sabihin mo, demonyo pagkabulag, demons of blindness, demons of goiter, heart disease, cancer, na kinati diabetes, demons of paralysis, kastaw, lumayas ka sakit sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, demons of sickness and disease, lumayas ka sa pangalan